Narito ang ating Simplified Sabbath School Lesson by Brother Johnson Amican. Lesson 8, May 16 to 22, 2026. Ang title ng ating Sabbath School Lesson ay Having Faith. Ang ating memory text ay nasa Hebreo, Kapitulo 11, talatang 1. Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Napakaganda ng kahulugan ng faith sa talatang ito. Ang faith ay pagtitiwala sa Diyos. Kahit hindi pa natin nakikita ang buong sagot o buong plano niya. Maraming bagay sa Christian life ang hindi agad nakikita. Katulad ng answers to prayer, future blessings, God's leading, at eternal life. Pero kahit hindi natin nakikita, patuloy tayong nagtitiwala dahil kilala natin ang Diyos na nangako. Ang faith ay inihalin tulad sa Wi-Fi. Hindi mo nakikita pero may power itong mag-connect sa kailangan mo. Ganito rin ang faith. Hindi natin nakikita ang Diyos physically. Pero through faith, nakakakonect tayo sa Kanya, tumatanggap tayo ng strength, peace, and guidance at hope. Faith is essential in our relationship with God. Kung walang faith, walang tunay na relasyon sa Diyos. Hindi tayo mabubuhay spiritually kung wala tayong pagtitiwala sa Kanya. May mga panahon na mahina ang ating faith. Maraming tanong, may discouragement o may trials na nagpapayanig sa ating confidence sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin nito na iniwan na tayo ng Panginoon. Minsan, ang faith ay parang halaman o bulaklak. Sa umpisa, maliit pa lamang. Pero habang lumalapit tayo kay Jesus, unti-unti itong lumalago, lumalalim at nagiging mas matatag. Yes, faith is a gift from God. Ang sabi sa aklat ng Roma, Kapitulo 12 at ang talata ay 13. Ayon sa sukat ng pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa bawat isa. At sa Efeso 2:8 at 9, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa magitan ng panampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng magawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Napakahalagang maintindihan ito. Ang faith ay hindi galing sa sariling galing o sariling lakas. Hindi tayo maliligtas dahil mabait tayo, matalino tayo, o malakas ang loob natin. Ang faith mismo ay regalo ng Diyos. Habang mas nakikita natin ang kabutihan ni Jesus, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya at ang kanyang sakripisyo, mas lumalalim ang ating faith. Kaya kapag mahina ang faith natin, ang sagot ay hindi lumalayo sa Diyos, kundi mas lalong lumalapit kay Jesus. Faith grows through experience. May mga pagkakataon sa buhay na nasasaktan tayo, nalilito, natatakot, o hindi natin maintindihan ang plano ng Diyos. At minsan, doon nasusubok ang ating faith. Pero kadalasan, sa panahon ng struggles, doon mas lumalalim ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Hindi lahat ng bagay ay agad nating mauunawaan, pero maaari tayong magpatuloy dahil alam nating God is faithful even when life is difficult. What will we study this week? Sa buong linggong ito, pag-aralan natin paano haharapin ang doubt at unbelief. Pangalawa, anong atsura ng strong faith ayon kay Jesus? At pangatlo, ano ang ibig sabihin ng faith of Jesus? Maganda ito. Makikita natin ang tunay na faith ay hindi lang paniniwala sa isip. Ito ay pagtitiwala, surrender, dependence on God, at patuloy na paghawak kay Jesus kahit mahirap ang sitwasyon. Important spiritual lesson. Ang faith ay hindi pagiging perfect. Ang faith ay pagpapatuloy na magtiwala kay Jesus kahit hindi natin nakikita ang lahat. Minsan mahinang ating faith, minsan may doubt, minsan may fear. Pero ang mahalaga, patuloy tayong lumalapit kay Jesus dahil ang tunay na source of faith ay hindi ang sarili nating kundi si Jesus mismo. Hindi kailangan natin muna ang lahat bago tayo magtiwala sa Diyos. Ang tunay na faith ay nagsasabing, Lord, hindi ko man nakikita ang buong plano mo, nagtitiwala pa rin ako dahil kilala kita.
At habang lumalapit tayo kay Jesus, mas malalim ang ating faith hanggang maranasan natin na tunay ngang God is always faithful. Tandaan, ang faith ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi natin nakikita ang lahat. Ang faith ay mahalaga sa relasyon natin sa Panginoon. Ang faith ay regalo ng Diyos, hindi sariling gawa. Lumalago ang faith habang mas nakikita natin si Jesus. Kahit may doubts at struggles, mari pa rin tayong magtiwala sa Diyos. Just give me a sign. Anong ibig sabihin? Madalas nating naririnig ang mga salitang, kung nakita ko lang sana ang Red Sea na nahati, kung nakita ko lang sana si Jesus na gumawa ng himala, kung may sign lang talaga, mas maniniwala ako. At kung minsan, ganito rin ang naiisip natin. Iniisip natin na mas madali sigurong magkaroon ng faith kung nakita natin mismo ang mga miracles sa Bible. Pero ang totoo, napakarami nang ibinigay na ebidensya ang Diyos upang tayo maniwala. God has already given many signs. Sa Juan Kapitulo 20, talatang 30 at 31, gumawa nga si Jesus sa harapan ng kaniyang mga alagad ng maraming iba't ibang tanda na hindi nangasusulat sa aklat na ito. Datapat ang mga ito ay nangasulat upang tayo magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Hindi isinulat ang Bible para lamang magbigay ng impormasyon. Ito ay isinulat upang tayo manampalataya kay Jesus. Maraming mga signs ang ibinigay ng Diyos tulad ng fulfilled prophecies, answered prayer, Bible truths, changed lives, at ang patuloy niyang pag-aakay sa atin sa araw-araw. Minsan, hindi problema ang kakulangan ng signs, kundi kakulangan ng spiritual openness. The Pharisees asked for a sign. Marcos 8, talatang 11 at 12. At nagsilabas ang mga Parisiyo at nangagsimulang makipagtalo sa kanya na hinahanapan siya ng tanda na mula sa langit na siya'y kanilang tinutokso. At siya'y napabuntong hininga ng malalim sa kanyang espiritu at nagsabi, bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi bibigyan ng tanda ang lahing ito. Napakalalim ng iksinang ito. Ang mga Parisiyo ay nakakita na ng miracles, nakarinig na ng teaching ni Jesus, at nakasaksi sa kapangyarihan ng Diyos. Pero humihingi pa rin sila ng sign. Bakit? Dahil minsan, kahit ganito karaming ebidensya ang makita ng tao, kapag sarado ang puso, mananatili pa rin ang unbelief. Hindi kulang sa signs ang problema nila. Kulang sila sa willingness na maniwala. Faith is more than seeing miracles. Maraming tao ang nagsasabing, kapag may miracle, maniniwala ako. Pero tandaan, kahit ang Israel noon ay nakakita ng Red Sea, manna from heaven, haliging apoy, at maraming himala. Subalit marami pa rin silang doubt sa Diyos. Kaya ang tunay na faith ay hindi lang nakabase sa nakikita. Blessed are those who believe. John chapter 20 verse 29, sinabi sa kanila ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapalad yung hindi nakakakita at gayon may nagsisampalataya. Ito ang sinabi ni Jesus kay Tomas. Gusto muna ni Tomas ng proof bago maniwala. Pero sinabi ng Panginoon, mapalad yaong hindi nakakakita at gayon may nagsisampalataya. Hindi ibig sabihin nito na blind faith ang gusto ng Diyos. Ang ibig sabihin, may sapat ng dahilan upang magtiwala tayo sa Kanya. At kahit hindi natin nakikita ang lahat, maaari rin tayong sumampalataya dahil kilala natin kung sino ang Diyos. We need a spiritual renovation. Minsan, kailangan natin ay hindi bagong sign, kundi bagong puso. Maaring marami tayong Bible knowledge, sermons, doctrines, at impormasyon. Kabisado natin ang doktrina. Pero kulang naman sa personal relationship with God, prayer life, surrender, at daily communion with Jesus. Ang faith ay hindi lang tungkol sa impormasyon. Ito ay tungkol sa relasyon sa Panginoon. Faith focuses on God, not on doubt. Sa Hebreo 11:1 na ating memory text, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.
Laging may room for doubt sa buhay. Hindi mawawala ang questions at struggles. Pero ang mahalaga, ano ang mas pinakikinggan natin? Faith ba or doubt? Kapag gusto ng doubt, kapag puro doubt ang tinitingnan natin, mahihirapan tayong magtiwala. Pero kapag nakatingin tayo kay Jesus, unti-unting lalakas ang ating faith. Here is important spiritual lesson. Hindi hinihiling ng Diyos na maging perfect muna tayo bago manampalataya. Ang gusto niya, buksan natin ang ating puso at matutong magtiwala sa Kanya. Minsan, gusto natin ng dramatic sign, instant miracles, at visible proof. Pero kadalasan, ang pinakamalaking evidence ng Diyos ay ang Kanyang salita, ang Kanyang pag-ibig, ang cross na pinagpangkuan kay Jesus, at ang Kanyang patuloy na pagkilos sa ating buhay. Hindi lahat ng bagay ay makikita muna bago tayo maniwala. Ang tunay na faith ay nagsasabing, Lord, marami pa akong hindi maintindihan, pero nagtitiwala ako sa iyo. At habang mas nakatingin tayo kay Jesus kaysa ating doubts, mas lalalim ang ating pananampalataya. Tandaan, maraming tao ang humihingi ng signs bago maniwala. Marami nang ibinigay na evidence ang Diyos upang tayo ay manampalataya. Hindi kulang sa sign ang Pharisees. Kulang sila sa faith. Ang tunay na faith ay hindi lamang nakabase sa nakikita. Ang kailangan natin ay hindi lang signs, kundi spiritual renewal at relationship with God. Jesus sees our faith. Hindi lahat ng taong sumusunod kay Jesus ay automatic na malakas agad ang faith. May mga taong naniniwala sa isip, active sa religion, o malapit sa church, pero mahina pa rin ang trust nila sa Diyos. Ang magandang balita, nakikita ni Jesus hindi lang ang ating panlabas na kilos, nakikita niya ang tunay na kalagayan ng ating puso. Jesus knows what is in the heart. John chapter 2 verses 24 to 25. Datapwat si Jesus sa kanyang sarili ay hindi nagkakatiwala sa kanya sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. At sapagkat hindi niya kailangan na ang sino man ay magpatutuo tungkol sa tao, datapat nakikilala niya kung ano ang nasa tao. Hindi malilin lang si Jesus sa outward appearance lamang. Nakikita niya kung tunay ang ating faith, kung may doubts tayo, kung tayo'y struggling, at kung paano tayo nagtitiwala sa Kanya. At kahit mahina minsan ang ating faith, handa pa rin siyang tulungan tayo. The faith of the Roman centurion. Magandang istorya ito. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 7, talatang 6 at 7, ganito ang ating mababasa. Panginoon, huwag ka nang mabagabag, sapagkat hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Kaya hindi ko rin inakalang ako'y karapat-dapat na pumaroon sa iyo. Datapat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. Talatang 9. At nang marinig ni Jesus ang bagay na ito, ay namangha siya sa kanya at sinabi niya, sinasabi ko sa iyo, hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya kahit sa Israel man. Napakalalim ng faith ng senturyon. Hindi niya kailangang makita muna ang miracle. Hindi niya kailangan ang sign. Naniniwala siya na sapat ang salita ni Jesus. Ito ang tunay na faith. Pagtitiwala sa kapangyarihan at salita ng Diyos kahit hindi pa man natin nakikita ang resulta. Lord, I believe. Help my unbelief. Sa aklat ng Marcos Kapitulo 9, talatang 24, pagdakay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, sumasampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Napaka-honest ng prayer na ito. May faith siya, pero may doubts din. At minsan, ganito rin tayo. May mga pagkakataon na gusto nating magtiwala, pero may takot, may questions, at may uncertainty. Pero tandaan, hindi itinaboy ni Jesus ang lalaking ito. Sa halip, tinulungan niya siya. Ipinapakita rito na kahit maliit o mahina ang faith, maaari din tayong lumapit kay Jesus. Doubt
can grow if we feed it. May warning si Mrs. White. Kapag lagi nating pinapakain ang doubts, pinapakinggan ang unbelief, at laging nakapokus sa negativity, unti-unting hihina ang faith natin. Parang halaman ang doubt. Kapag lagi natin itong dinidiligan, lalago ito. Pero kapag Bible ang pinupuno natin sa isip, prayer ang lifestyle natin, at si Jesus ang focus natin, lalakas ang faith. God is not afraid of our questions. Mahalagang lesson ito. Hindi natatakot ang Diyos sa ating mga questions. Nakipag-usap siya kina Abraham, Moises, at Job. Ibig sabihin, pinapayagan tayo ng Diyos na magtanong, mag-isip, at maghanap ng understanding. Pero darating ang punto na hindi natin agad maunawaan ang lahat. At doon, pumapasok ang faith. Trust, even when you don't fully understand. May mga bagay sa buhay na hindi agad malinaw, hindi madaling ipaliwanag, at hindi natin kayang kontrolin. Pero ang faith ay nagsasabing, Lord, hindi ko man maintindihan ang lahat, nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Hindi hinihingi ng Diyos na alam natin ang lahat. Ang gusto niya, matuto tayo magtiwala sa Kanya. Important spiritual lesson. Dapat tandaan ito. Ang strong faith ay hindi ibig sabihin na wala ng doubts or struggle. Minsan, ang tunay na faith ay lumalapit pa rin kay Jesus kahit may laban sa isip at puso. Ang mahalaga, hindi tayo manatili sa unbelief, kundi patuloy nating hingin sa Diyos, Lord, palakasin mo ang aking faith. Nakikita ni Jesus ang tunay na kalagayan ng ating faith. At kahit minsan tayo ay mahina, nagdududa o natatakot, handa siyang tulungan at palakasin tayo. Kaya tulad ng Ama sa Marcos Kapitulo 9, maaari rin nating sabihin, Lord, naniniwala ako, tulungan mo ang aking kakulangan ng pananampalataya. Tandaan, nakikita ni Jesus ang tunay na kalagayan ng ating faith. Ang senturyon ay nagpakita ng malaking pagtitiwala sa salita ni Jesus. Maaring may faith tayo, ngunit may struggle at doubts din. Hindi tinataboy ni Jesus ang mahina ang faith. Lumalakas ang faith habang nakapokus tayo kay Kristo kaysa unbelief. Faith is not a feeling. Maraming tao ang nag-aakala na kapag malakas ang feeling nila spiritually, ibig sabihin, malakas na ang faith nila. At kapag malamig ang pakiramdam, discouraged, o parang malayo ang Diyos, iniisip nilang wala na silang faith. Pero ang importanteng leksyon ngayon ay ito. Faith is not a feeling. Ang faith ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi maganda ang feelings natin. Even small faith is powerful. Ito ang mababasa natin sa Mateo 17 talatang 20. Kung magkaroon kayo ng panampalataya kasing laki ng butil ng bininang mustasa, ay sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Di mangyayari. Napakaliit ng mustard seed. Pero sinabi ni Jesus na kahit ganun kalit ang faith, may magagawa itong dakilang bagay. Hindi dahil powerful tayo, kundi dahil powerful ang Diyos na ating pinagkatiwalaan. Ang tunay na faith ay hindi nasusukat sa emotion, kundi sa willingness nating magtiwala kay Jesus. At tulad ng mustard seed, ang faith ay dapat lumalago, lumalalim, at maging mas matatag habang kasama natin ang Diyos. Faith is a gift from God. Sa Efeso 2:8 na binasa natin kanina, ang sabi, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pagitan ng panampalataya, ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi tayo naliligtas dahil sa magaling tayong manampalataya. Ang salvation ay biyaya ng Diyos. Ang faith ay regalo rin niya. Hindi tama ang sabihin, wala akong faith dahil hindi ako binigyan ng Diyos. Ang totoo, inaabot tayo ng Diyos araw-araw. Sa pagitan ng ano? Through His Word, Holy Spirit, Providence, and Love. At habang tumutugon tayo sa Kanyang pagtawag, lumalalim ang ating faith. Faith is not based on feelings. Minsang may mga araw na inspired tayo, masaya, mag-pray, ganado, magbasa ng Bible. Pero may mga panahon din na dry spiritually, pagod emotionally, confused, or parang tahimik ang langit.
At doon nasusubok ang faith. Kapag ang faith natin ay nakabase lang sa feelings, madali itong mawala. Pero ang tunay na faith, nagsasabing, Lord, kahit hindi ko maramdaman, nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Calling on God in difficult times. Marcos 9:24, sumasampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Hindi tinago ng lalaki ang kanyang weakness. Hindi siya nagkunwaring malakas ang faith niya. Sa halip, lumapit siya kay Kristo honestly. Ganito rin ang gusto ng Diyos sa atin. Kapag mahina tayo, huwag tayong lumayo sa Kanya. Mas lalo tayong lumapit at sabihin, Lord, palakasin mo ang aking faith. Fix your eyes on Jesus. Sa Hebreo Kapitulo 9, Talatang 1 at 2, takbuhin natin, may pagtitiis ang takbuhing ilagay sa harapan natin na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Si Jesus ang source ng tunay na faith. Habang mas nakatingin tayo sa problem, fears, and failures, lalong hihina ang loob natin. Pero habang nakatingin tayo kay Jesus, unti-unting lumalakas ang ating faith. Hindi perfect feelings ang kailangan, kundi patuloy na paghawak kay Jesus. God strengthens those who continue. Sa ikalawang Kronika 15:7, ngunit kayo magpakalakas at huwag manglupaypay ang inyong mga kamay, sapagkat ang inyong gawa ay may kagantihan. May mga panahon na gusto na nating sumuko, pero sinabi ng Panginoon, magpatuloy ka. Hindi man natin makita agad ang sagot, gumagawa pa rin ang Diyos sa ating buhay. We are saved through Jesus alone. Anong ibig sabihin nito? Sa Roma Kapitulo 3, Talatang 23 at 24, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa magitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Ang foundation ng faith natin ay hindi sarili nating goodness. Lahat tayo'y makasalanan, kaya ang hope natin ay si Jesus lamang. Hindi tayo naliligtas dahil perfect tayo, malakas tayo, emotionally, spiritual tayo. Naliligtas tayo dahil kay Kristo at sa kanyang biyaya. Narito ang important lesson. Ang faith ay hindi laging emotional experience. Minsan ang faith ay patuloy kang nananalangin kahit walang feelings. Patuloy kang nagtitiwala kahit tahimik ang langit. At patuloy kang humahawa kay Jesus kahit mahirap ang buhay. Hindi hinihingi ng Diyos na palagi tayong emotionally strong. Ang gusto niya, matuto tayong magtiwala sa Kanya sa lahat ng panahon. Kahit sa saya, kahit sa lungkot, kahit sa confusion, at kahit sa storms of life. Dahil ang tunay na faith ay hindi nakabase sa feelings, ito ay nakabase kay Jesus. Yan ang mga bagay na dapat natin tandaan. Ang faith ay hindi feelings kundi pagtitiwala sa Diyos. Kahit maliit na faith ay maaaring gamitin ng Diyos. Ang faith ay regalo ng Diyos. Hindi kailangan maramdaman muna natin ang Diyos bago tayo magtiwala. Sa Jesus ang source at finisher ng ating faith. Kapag hindi mo nararamdaman ang presensya ng Diyos, patuloy ka pa ring magtiwala at humawa kay Jesus sa pamamagitan ng faith. Narito ang examples of faith. Sa Hebreo Kapitulo 11, tinatawag itong the faith chapter. Makikita natin dito ang mga taong nagtiwala sa Diyos, sumunod kahit mahirap, at nagpatuloy kahit hindi nila makita agad ang fulfillment ng mga pangako ng Diyos. Ipinakikita ng chapter na ito na ang faith ay hindi lang salita. Ito ay paraan ng pamumuhay. Faith looks beyond what we can see. Sa binasa natin sa Hebreo 11:1, ang panampalataya ay siyang kapanatangan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, ang faith ay kakayahang magtiwala sa Diyos kahit hindi natin nakikita ang resulta. Marami tayong hinihintay. Answered prayer, healing, guidance, pagbabago ng buhay, at higit sa lahat, ang pagbabalik ni Jesus. Hindi pa rin ito nakikita ngayon, pero patuloy tayong umaasa dahil tapat ang Diyos. Faith believes in the Creator. Sa chapter 11 verse 3 ng Hebreo, sa pananampalataya ay napagkikilala natin ang sanglibutan ay inayos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Napakalaking evidence ng Diyos ang creation. Kapag tinitingnan natin ang kalangitan, ang araw at buwan, ang katawan ng tao, ang nature, makikita natin hindi ito gawa ng aksidente lamang. Mayroong matalinong creator. At sa pamamagitan ng faith, kinikilala natin na ang Diyos ang lumikha ng lahat. Without faith,
we cannot please God. Sa talatang 6 ng Kapitulo 11 ng Hebreo, at kung walang pananampalataya, hindi maring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Hindi sapat ang religion lang, hindi sapat ang knowledge lang. Ang gusto ng Diyos ay tunay na pagtitiwala sa Kanya. Kapag lumalapit tayo sa Diyos, dapat naniniwala tayo na Siya ay buhay, nakikinig Siya, nagmamahal Siya, at gumagawa Siya sa ating buhay. The heroes of faith were not perfect. Sa Kapitulo 11 ng Hebreo, makikita natin sina Noah, Abraham, Moses, Rahab, at marami pang iba. Pero mahalagang tandaan, hindi sila mga perfect people. May mga weaknesses, failure, at struggle din sila. Pero bakit sila tinawag na people of faith? Dahil kahit mahirap, patuloy silang nagtiwala at sumunod sa Diyos. Ipinapakita dito na ang strong faith ay hindi pagiging perfect, kundi patuloy na paghawak sa Panginoon. Faith grows through God's Word. Sa Roma Kapitulo 10, talatang 17. Kaya nga pananampalataya nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa magitan ng salita ni Kristo. Tandaan, hindi lalakas ang faith kung bihira lang tayong lumapit sa salita ng Diyos. Habang nagbabasa tayo ng Bible, nananalangin, at mas nakikilala sa Jesus, unti-unting lumalalim ang ating faith. Kaya napakahalaga ng daily communion with God. Ask God to increase your faith. Lucas Kapitulo 10, talatang 5, at sinabi ng mga apostol, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Hindi masamang aminin na kailangan nating lumago sa faith. Maging ang mga apostol mismo ay nagsabi, Lord, dagdagan mo ang aming faith. Minsan mahina tayo, maraming doubts o natatakot, pero mari tayong lumapit sa Diyos at hingin ang tulong. At handang palakasin ng Panginoon ating pananampalataya. Faith and doubts can exist together. Sa Marcos Kapitulo 9, talatang 24, sumasampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Minsan iniisip natin, kapag may doubts tayo, wala na tayong faith. Pero ipinakikita ng talatang ito na maaring may faith tayo habang may struggles pa rin. Ang mahalaga, hindi tayo tumitigil lumapit kay Jesus. Faith is a decision to trust God. Sa 2 Korinto Kapitulo 5, talatang 7, sapagkat tayo nagsisilakad sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. Ang faith ay desisyon na magtiwala sa Diyos kahit hindi malinaw ang future. May pain, may confusion, o may storms of life. Hindi natin kailangan makita muna ang lahat bago tayo sumunod sa Diyos. Ang faith ay hindi instant perfection. Ito ay araw-araw na pagtitiwala, paglapit sa Diyos, pakikinig sa Kanyang salita, at pagpapatuloy kahit mahirap. At habang kasama natin ang ating Panginoon, unti-unting lumalago ang ating faith. Ang mga heroes of faith sa Bible ay hindi naging dakila dahil wala silang weaknesses. Naging dakila sila dahil kahit may fears at struggles, pinili pa rin nilang magtiwala sa Diyos. At iyon din ang paanyaya ng Diyos sa atin ngayon. Patuloy at magtiwala sa Kanya araw-araw. Ang faith ay pagtitiwala sa Diyos. Kahit hindi natin nakikitang lahat, ang creation ay nagpapatuloy na mayroong creator. Hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos kung walang faith. Ang mga heroes of faith ay hindi perfect, ngunit nagtiwala sila sa Diyos. Lumalago ang faith sa magitan ng Bible study, prayer, and daily walk with Jesus. The faith of Jesus, ano ito? Habang papalapit ang pagtatapos ng mundo, may espesyal na description ang Bible tungkol sa bayan ng Diyos. Sa Apokalipsis 14:12, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Napakahalaga ng talatang ito. Hindi lamang sinabi faith in Jesus, kundi the faith of Jesus. Anong ibig sabihin nito? The law and the gospel go together. Sa panahon ng history ng Advent Church na masyadong nakafocus ang ilan sa law, obedience, at standards. Pero pinaalala ng Diyos sa Kanyang bayan na hindi sapat na pag-usapan lamang ang kautusan. Dapat ding maitaas si Jesus at ang Kanyang biyaya. Tama ang sinabi ni Ellen White, the law and the gospel go hand in hand. Ibig sabihin, ang kautusan at ang ebanghelyo ay magkasama. Ang law ay nagpapakita ng ating kasalanan, pero si Jesus ang nagbibigay ng kapatawaran, grace at kaligtasan.
Hindi tayo nililigtas ng pagsunod. Naliligtas tayo kay Kristo. At dahil kay Kristo, natututo tayong sumunod mula sa pag-ibig at faith. Jesus is the greatest example of faith. Maraming heroes of faith sa Hebrews chapter 11, pero walang faith na maihahambing sa faith ni Jesus. Makikita natin ito lalo na sa Gethsemane. Sa Mateo 26, talatang 39, at sinabi niya, at siya'y lumakad ng kaunti pa, at nagpatira pa at nanalangin at nagsabi, Ama ko, kung maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Sa Garden of Gethsemane, ramdam ni Jesus ang bigat o kasalanan ng mundo, suffering at paparating na kamatayan sa cross. Bilang tao sa panahong iyon, naramdaman niya ang matinding agony. Pero kahit napakahirap, pinili pa rin niyang magtiwala sa Ama. Ito ang faith of Jesus. Hindi faith na walang struggle, kundi faith na sumusunod at nagtitiwala kahit mahirap. What does it mean to have the faith of Jesus? Ang pagkakaroon ng faith of Jesus ay hindi lamang paniniwala tungkol kay Jesus. Ito ay pagkakaroon ng living relationship with Him, pagtitiwala tulad ng pagtitiwala niya sa Ama, at pagpapahintulot na si Jesus ang mamuhay sa atin. Kapag si Jesus ang center of our lives, unti-unting nahuhubog sa atin ang kanyang character at faith. Jesus must be the center. Minsan ang danger sa religion ay nakafocus tayo sa rules, performance, standards, at sariling gawa. Pero nakakalimutan natin si Jesus. Ang tunay na Christian life ay hindi try harder. Ito ay stay connected to Jesus. Dahil kung wala si Jesus, wala tayong tunay na saving relationship with God. Jesus gives us His faith. Napakagandang isipin na hindi tayo iniwan ni Jesus na mag-isa. Kapag mahina ang faith natin, handa siyang palakasin tayo, gabayan tayo, at ibahagi sa atin ang kanyang sariling faith. Tandaan natin sa Hebreo 11 talatang 6, at kung walang panampalataya ay hindi maring maging kalugod-lugod sa Kanya. Hindi tayo mabubuhay spiritually kung walang faith. Pero ang magandang balita, ang Diyos mismo ang nagbibigay ng faith sa mga lumalapit sa Kanya. Kaya maaari tayong manalangin, Lord, bigyan mo ako ng faith. Faith is more than religion. Maaaring active tayo sa church, may Bible knowledge, at sumusunod sa doctrines, pero kulang naman sa surrender, trust, at personal relationship with Jesus. Ang faith of Jesus ay araw-araw na paglapit sa Kanya, dependence sa Kanya, at pagpili na magtiwala sa Kanya sa lahat ng sitwasyon. Ang tunay na Christian life ay hindi nakasentro sa anong kaya kong gawin para maligtas, kundi ano ang ginawa ni Jesus para sa akin. At habang mas tumitingin tayo kay Jesus, mas lumalalim ang ating faith at obedience. Ang faith of Jesus ay hindi lamang doctrine. Ito ay buhay na connected kay Kristo. Ito ay pagtitiwala tulad ng pagtitiwala niya sa Ama. Pagsunod muna sa pag-ibig at pananatiling nakakapit sa Diyos kahit may suffering and trials. At habang nananatili tayo kay Jesus, siya mismo ang magpapalakas sa ating faith araw-araw. Mga bagay na dapat natin tandaan. Ang bayan ng Diyos ay may faith of Jesus. Ang law at gospel ay magkasama. Si Jesus ang pinakamataas na halimbawa ng faith. Ang faith of Jesus ay living relationship with Christ. Ang tunay na faith ay pagtitiwala at surrender kay Jesus araw-araw. Bilang conclusion, living by faith every day. Sa buong linggong ito, natutunan natin na ang faith ay hindi lamang emotion, positive thinking, or religion. Ang tunay na faith ay living relationship with Jesus. We are saved by faith. Romans chapter 5 verse 1, yamang inaring ganap nga tayo sa pananampalataya, ay may kapayapaan tayo sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay pinatawad at iniayos ng Diyos, hindi dahil perfect tayo, kundi dahil kay Jesus. Iniligtas tayo sa pagitan ng faith. Hindi sariling gawa ang foundation ng salvation, kundi ang ginawa ni Jesus sa cross. Faith changes our lives. Sa Gawa, Kapitulo 26, talatang 18, upang sila'y tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at mana sa mga pinapaging banal sa pamagitan ng panampalataya sa akin.
Ang faith ay hindi lang tungkol sa forgiveness. Kapag tunay ang faith natin kay Jesus, unti-unti tayong binabago ng Diyos. Ito ang sanctification, ang proseso ng pagiging mas katulad ni Kristo araw-araw. We become children of God by faith. John chapter 1 verse 12, datapat ang lahat ng mga sa kanya'y nagtanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kapag tinanggap natin sa Jesus, nagiging anak tayo ng Diyos. Hindi dahil deserved natin, kundi dahil sa kanyang grace. Napakalaking privilege ang magkaroon ng personal relationship with God as our Father. We live by faith daily. Galatia 2:20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko sa ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa panampalataya sa anak ng Diyos. Ang Christian life ay araw-araw na dependence kay Jesus. Hindi lang tuwing Sabado, hindi lang kapag may problema. Ang faith ay araw-araw na pagtitiwala, araw-araw na surrender, araw-araw na paghawak kay Kristo. God is strong when we feel weak. May magandang mensahe si Mrs. White. Kapag nararamdaman natin wala tayong lakas, doon tayo mas dapat umasa kay Jesus. Minsan, pagod tayo, discouraged, may fears at pakiramdam natin mahina tayo spiritually. Pero ang magandang balita, kapag humahawak tayo kay Kristo, hindi tayo bibitawan. Faith requires prayer and surrender. Hindi lalakas ang ating faith kung malayo tayo sa prayer, bihira magbasa ng Bible, at puro sarili ang pinakikinggan. Lumalaki ang ating faith kapag nananalangin tayo, nag-aaral ng salita ng Diyos, nagpapasakop sa Holy Spirit, at mas pinipili nating magtiwala kay Jesus araw-araw. Hebreo Kapitulo 10, talatang 23, ingatan nating matibay ang pagkakahayag ng ating pag-asa na di nagmamaliw sapagkat tapat ang pangako. May mga panahon na mahirap manatiling matatag, pero sinasabi ng Biblia, humawak tayo sa faith. Bakit? Dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Jesus is the perfect example of faith. Sa buong lesson, nakita natin na si Jesus ang author of our faith, perfect example of faith, at source ng ating spiritual strength. Kapag mahina ang faith natin, huwag tayong tumingin sa sarili lamang, mas lalong tumingin kay Jesus. Narito ang ating summary. Natutunan natin na ang faith ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi natin nakikita ang lahat. Ang faith ay regalo ng Diyos at foundation ng relationship natin sa Kanya. Nakikita natin na maraming tao ang humihingi ng signs bago maniwala. Ngunit ang tunay na faith ay natututong magtiwala kay Jesus kahit hindi nakikita ang lahat. Nakikita ni Jesus ang tunay na kalagayan ng ating puso. Kahit mahina minsan ang ating faith, handa niya tayong tulungan at palakasin. Ang faith ay hindi nakabase sa emotions. Ang tunay na faith ay patuloy na pagtitiwala sa Diyos kahit sa panahon ng darkness at struggle. Ang mga heroes of faith sa Hebrews 11 ay hindi perfect people, ngunit pinili nilang magtiwala at sumunod sa Diyos. Ang faith of Jesus ay living connection with Christ. Hindi lang ito paniniwala tungkol kay Jesus, kundi pagtitiwala at surrender tulad ng ginawa niya sa Ama. Final spiritual lesson, ang tunay na faith ay hindi pagiging perfect, kawalan ng doubts, or pagiging emotionally strong palagi. Ang tunay na faith ay patuloy na paglapit kay Jesus araw-araw. Kapag tayo ay mahina, natatakot, nalilito, o sugatan, maaari pa rin tayong lumapit kay Jesus. At habang mas humahawak tayo sa Kanya, mas lalo niyang pinapalalim ang ating faith. Tandaan, ang faith ay hindi lamang paniniwala na may Diyos. Ito ay pagtitiwala sa Kanyang karakter, paghawak sa Kanyang mga pangako, at pagpiling sumunod kahit hindi malinaw ang lahat. At sa huli, ang tunay na people of God ay makikilala dahil sila ay nagtitiwala kay Jesus, sumusunod sa Kanya, at may faith of Jesus sa Kanyang buhay. Personal reflection. Kapag dumaan ka sa struggles, fears, at uncertainty, patuloy ka pa rin bang hahawak kay Jesus at pipiliing mamuhay
sa pamamagitan ng faith. Araw-araw, ipahayag ang iyong sariling sagot. Sana ay nakatulong ating Sabbath School lesson na ito doon sa may mga bukas na puso. Paki-follow at paki-share. Maraming salamat po.